Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. So yan, naririto muli ako. Purihin po ang Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Muli po samahan ninyo ako ng kaunting minuto lang po upang tayo ay muling makapag-aral ng salita ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Ang ating nga pong tema dito ay ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa lindol? Normal lang po ba ang paglindol? So ayan po yung ating tatalakayin sa mga oras na ito. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa lindol. Ano po? Ayon po sa Biblia, ang lindol ay madalas na inilalarawan bilang tanda ng pagdating ng wakas, babala ng Diyos, o ang pagpapakita ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa sangkatauhan. Narito po ang ilang palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw na. Una, tanda ng mga huling araw. Lucas chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng tagutom at salot. Magkakaroon ng nakatatakot na mga pangyayari at mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. Ano po? So sa kasalukuyan po ito po ay nararanasan na natin. Nararanasan na natin yung paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po, nagkakaroon na rin tayo ng tagutom. Ano po, ayan, yung tayo po ay talagang sa panahon po ngayon ay sobra ng mahal na mga bilihin. Ano po, ramdam na po natin na marami na po ang nagugutom sa mga panahong ito. Ayan, ano po, at yun din po mga sakit na lumalabas ngayon. Ano po, ito po ay isang salot. Ano po, ayan, magkakaroon po tayo ng mga takot, nakakatakot na sa mga pangyayari. Ano po, at yan daw po ay dakilang tanda sa langit. Ano po, ang ikalawa, kapangyarihan at presensya ng Diyos. Awit chapter 18 verse 7. Nanginig at nayugyug ang lupa. Ang mga pundasyon ng bundok ay nanginginig dahil sa kanyang matinding galit. Nai-imagine po ninyo yun, ano po, sobrang nakakatakot po itong sinasabi dito. Ano po, yung pagyanig ng kahit mga bundok ay nanginginig. Ano po, dahil po sa matinding galit ng Panginoon Diyos sa mga tao na ayaw siyang kilalanin. Ano po, na nagmamatigas, ano po, nagmamarunong sa kanilang mga sarili, na para bang sila ang may likha sa kanilang mga sariling buhay. Ano po, at dahil po dito ipapakita ng Diyos ang kanyang matinding galit. Ano po, bilang siya ay Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Ano po, Unang Hari chapter 19 verse 11 to 12. Ang sabi po dito, sa kwento ni Propeta Isayas, ipinakita na ng Diyos, ipinakita na ang Diyos ay hindi lamang sa malalakas na hangin o lindol, kundi sa marahan at banayad na tinig. So ayan, ano po, darating po yung sa huling mga araw po ay maririnig din po natin ang tinig ng Panginoong Diyos. Ano po, mula sa kalangitan. Ang ikatlo po, simbolo ng paghuhukom at paglilinis. Isaiah chapter 29 verse 6. Sasalakayin ka ng Panginoong makapangyarihan na may kulog, lindol, malalakas na ingay, ipu-ipo at apoy na lumalamon. So, nakakatakot po ang kanyang muling pagbabalik. Ano po, sapagkat ito po yung mga pangitain na makikita po natin sa mga huling araw. Ano po, na parang masasabi mo talaga na ito na talaga yung wakas. Ano po, wakas para sa atin, at dito na po tayo hahatulan, ano po, ng Panginoong Diyos ayon sa ating mga nagawang kasalanan dito po sa mundong ito. Ano po, so kung ikaw ay isang makasalanan, talagang manginginig ka sa takot. Ano po, kung wala kang kung hindi mo tatanggapin ng Panginoong Diyos sa buhay mo, ano po, at hindi ka tatalikod sa kasalanan. Subalit kung ikaw ay tumalikod na sa kasalanan, ano po, excited ka na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, handa ka ng salubungin. Ano po, sino po ba ang handa ng salubungin ng ating Panginoong Diyos at ang nananabik po sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo? Sino po sa inyo ang nananabik? Ano po? Amen. Ano po? Amen.
sapagkat alam natin na doon na tayo ay sasalubungin na tayo ng Panginoong Diyos. Ano po, upang tayo ay makasama na sa kanyang kaharian sa mga oras na iyon. Ano po? Pahayag chapter 11 verse 13. Nang oras ding iyon ay lumindol ng malakas at kumuho ang ikasampung bahagi ng lungsod. 7,000 tao ang namatay sa lindol at ang iba naman ay natakot at nagpuri sa Diyos ng kalangitan. Yan ano po. So aantayin mo pa ba na maranasan mo itong mga lindol na ito, itong mga pagguho ng mga lungsod na ito or ng mga gusaling ito bago ka pa magpuri sa Panginoong Diyos, bago mo pa siya kilalanin? Ano po? Sapagkat kung sa mga panahon na yun, doon ka palang kikilala sa Kanya, wala na po. Wala na, hindi ka na niya tatanggapin. Ano po, hindi ka na niya kikilalanin sapagkat mahabang panahon na niyang ibinigay sa iyo ang oras para ikaw ay manumbalik sa Kanya, ang oras para ikaw ay talikuran ang iyong mga pagkakasala. Ano po, hindi na po ito yung time na para ikaw ay patawarin sa iyong mga pagkakasala. Ito na po yung time na sabi nga po judgment. Ano po, ito na po yung mga huling araw na doon kahahatulan base sa iyong mga nagawa dito sa sanlibutan ito. Ano po? So kahit ikaw po ay magpuri sa mga oras na yun, wala na pong mangyayari yun kung ikaw ay hindi tumalikod sa iyong mga kasalanan. Ano po, at hindi ka matiyagang nag-antay sa kanyang muling pagbabalik at hindi ka nanampalataya sa kanya. Hindi ka maliligtas sa mga oras na ito. Ano po? Ayun po yung sinasabi dito. Ano po? Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 2. Datapwat aminin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga mapagpakunwari, mga mapagmalaki, mga mamumusong, mga suwail sa kanilang mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang banal na gawa. Ito pa po yung masasakihan po natin sa mga huling araw. Ang mga tao po ay magiging ganito. Ano po? Sobrang mapanganib po ang panahong ito. Ano po? Subalit, ang mga tao po sa mga panahong yun ay mas lalo po sila magiging maibigin sa kanilang mga sarili. Mas lalo po sila magiging maimbigin sa pera. Mas lalo po sila magiging mapagpuri. Ano po? Mapagmalaki. At mas lalo pa silang lalaban sa kanilang mga magulang. Ayan, at hindi po sila tatanaw ng kahit na anong utang na loob. Ano po? Lalo tigit po sa ating Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ano po? Doon po mas lalo pa nating makikita yung kalapastanganan ng mga tao sa Diyos. Ano po? At ang sabi nga po dito, yung mga walang banal na gawa. Ibig sabihin po talagang totally po na talagang literal na kasalanan ang ginagawa ng mga tao sa mga oras na ito. Ano po? Nagsasaya, ginagawa nila yung buhay dito sa sanlibutan ito sa mga huling araw na hindi nila inaasahan na darating na ang Panginoong Hesukristo na tulad ng isang magnanakaw. Ano po? Sa mga panahong iyon, kung ikaw ay naririto sa sanlibutan ito, ikaw ay nagsasaya sa sanlibutan ito, ano po, nasa kasiyahan ka, ang isipan mo, ang puso mo ay nasa sanlibutan ito. Ano po ang kahihinatnan mo? Di pa po? Doon po sa mga huling araw na yun, doon na po bubuksan ang dagat-dagatang apoy at doon na po itatapon ang mga taong mga makasalanan. Ano po? Yan, lagi po nating tandaan yan. Ano po? So, kung ayaw mo na ikaw ay isa sa mapapunta doon sa dagat-dagatang apoy na yun, habang may pagkakataon ka pa, lagi ko pong sinasabi, habang tayo ay may oras pa, tayo ay magbago na. Tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan na tayo ay manumbalik na sa Panginoon Diyos, sapagkat yan ang nais ng Panginoon Diyos para sa atin, na tayo ay sama-samang magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ano po? Hindi po ng physical na buhay, kung hindi po ng spiritual na buhay. Ano po? At sa bawat araw po na lumilipas, lagi po tayo nagkakaroon ng labanang spiritual. Ano po? Kung tayo po ay magtatagumpay
tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Subalit kung hindi tayo magtatagumpay, wala pong tayong kahihinatnan kung hindi po sa dagat-dagatang apoy. Ano po? Kaya dapat ay labanan natin ito. Gawa chapter 2 verse 17. Ito ang mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko sa lahat ng tao ang aking espiritu. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae ng mensahe mula sa Diyos. Makakakita ng pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Mananaginip ang inyong mga matatandang lalaki. Noong panahon po ng lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay ibinibigay lamang sa mga piling tao, tulad ng mga propeta, hari at mga saserdote. Ano po? Subalit sinabi ng talata sa bagong tipan, ang Espiritu Santo ay pinagkakaloob na sa lahat ng sumasampalataya, bata man o matanda, lalaki man o babae, at anuman ang antas sa buhay. Sumapalan po tayo sapagkat tayo po ay binigyan na ng karapatan, ano po, para tayo po ay sumampalataya. Wala na pong sinisino, ano po, kahit sino man ang ating ang kasarian, tayo ay mayroon ng karapatan na para tayo ay manampalataya, ano po, at lumapit sa Panginoong Diyos. Ano po, iyan po ay isang napakalaking bagay para po sa atin, ano po, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ano po. Ang mga pangitain, mga panaginip, at pagpapahayag ng mga propesiya na sumisimbolo sa malalim katuwiran at aktibong pakikipag-usap at paggabay ng Diyos sa bawat tao. So ayan po, ano po, ito daw po ay yung mga pangitain na ito at yung nagpapahayag sa propesiya, sumisimbolo po, ano po, sa paggabay po para sa ating mga tao, para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ano po, ang bawat isa sa atin. Kaya ayan, ano pa po ang hinihintay ninyo? Tayo po ay sama-sama na manumbalik sa Panginoong Diyos upang tayo ay magkaroon po ng kaligtasan balang araw. Ano po, sa mga huling araw na nalalapit na nga po ang mga huling araw na ito. Ano po? Kaya ayan, puspusan na po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po, upang tayo, ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. At ito po ang hangarin namin. Ano po, para po ang bawat mga kaluluwa ay maisalba po, ano po, sa kapahamakan, ano po. So ayun lamang po, nawa po ay napagpala ang bawat isa sa mga oras na ito. Lagi po nating tandaan na mahal ka ng Panginoong Diyos. Ingat po lagi and God bless. Amen.